So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, abay mukhang tuluyan na ngang hindi na ata uuwi. Oo, mukhang hindi na ata uuwi ng bansang Pilipinas itong si former President Duterte. Kagimbal-gimbal ba naman at katakot-takot ang balita po ng mga naririnig natin patungkol sa kanya. And actually, I'm pretty sure na mukhang siya ay nangangatog na din dito sa balitang to. Biruin nyo, kahapon, ang Presidential Communication Office ay nag-announce nang sabi, ang gobyerno daw po ay ready na. Malacanang government said, prepared for any eventuality. Kinlarified po yan ng Presidential Communication Office. Pero, ulit, again, mga minamahal, wala pang official confirmation. Pero kung meron ng official na confirmation, ang Malacanang po, ang gobyerno natin, ay nakahanda na po sa kahit na ano pa mang mangyari. Yan yung announcement kahapon. Abay ngayon, mga minamahal, naku po, sobrang sakit nito sa bangs. Yan o. 7,000 strong force. To arrest Duterte. 7,000 tao. Hindi. 7,000 strong force. 7 strong force. Mga malalakas na puwersa ang huhuli kay former President Duterte. Alam nyo, isa lang yung bulong ko. Sana man laban. Ulit, sana man laban, mga minamahal. Diba? Oo, sana man laban itong si Digong. Para nang kahit paano nararanasan niya yung mga naranasan ng mga inosenteng Pilipino na nanlaban daw kuno. Para ipalabas na silang unang nanguna. Sila yung reason din kung bakit sila natagbumbong. Yeah, mga minamahal. Anyway, kung ako lamang ang tatanungin, huwag nyo namang tinatakot itong si Digong. Huwag nyo namang tinatakot. Baka tuluyan na nga hindi umuwi ng bansang Pilipinas itong si Duterte. Pero sa akin, napaka-promising nito Kasi, yung hirap na pinagdaanan ni former Senator Antonio Trillanes, diba, natatandaan ninyo sa mga hearings, yung effort ng Quadcom, yung effort ng mga kongresista, lahat ng nag-effort, mga pare, AJK victim survivor, yung mga pamilya nila, lahat ng nag-effort, sobrang worth it. Taon man ang inabot, pero tingnan ninyo, taon man ang inabot, pero I think the justice will serve. Diba? So maraming salamat sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Abay nako, may nag-comment, Mima, magkaka-people power na. Hindi nyo nga mapuno yung covered court na dito sa bansang Pilipinas, sa Laguna ba yun? Isabela ba yun? Saan ba yun? Kung yung huli kayong nag-rally, hindi nyo nga mapuno yung crowd, magpi-people power pa kayo? Nasaan na nga yun yung crowd na yun? Hinahanap ko yun, mga minamahal Hindi nga nila mapuno. Ito saan ba yun? Laguna. Hindi nyo nga mapuno yung crowd na yan, People power pa kayo? Diba, hindi nyo nga mapuno yung crowd na yan, magpi-people power pa kayo? Diba? Paano kayo magpi-people power niyan kung yan nga, hindi nyo nga mapuno? So, para sa akin, ang hakbang ng gobyernong ito ay para talaga sa kaayusan. Para sa kaayusan ng ating bansa. May magsasabi naman, Mima, we are no longer a member of International Criminal Court. Yes! Yes! We are no longer member of ICC and we don't have any jurisdiction, but we have an Interpol. Diba? Hindi tayo miyembro ng International Criminal Court. Wala na tayong jurisdiction. But we are a member of Interpol. Wherein, meron tayong commitment sa Interpol.
Iba po yung ICC sa Interpol. At saka yung ICC, mga minamahal, walang police power yan. Diba? Ang huli pa din dyan is yung kapulisan natin. Diba? Pero, meron tayong commitment sa Interpol. Diba? Tatay Diggs. O, tawagin natin Tatay Diggs. Kaya huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Paglaban mo yan. Manlaban ka. Yeah? Pero I think susulitin na yan ni Digong, mga minamahal. Total nandyan siya sa Hong Kong. Pupunta yan sa China. Oo. Pagpunta niya dyan sa China, alam niyo naman na special administrative region ng China ang Hong Kong. Susulitin na yan ni Digong. Siyempre, malapit na dyan yung yung si Xi Jinping. Hihingi na yan dyan ng tulong or baka hindi na nga talaga, di ba? Hindi na talaga umuwi ng bansang Pilipinas itong si Digong. Diba? Ang dami nagko-comment, magkaka-people power na daw. Punuin nyo muna yung yung covered court na kung saan kayo nag-rally bago kayo bago kayo mag-people power. Pero ang sigaw natin, mga minamahal, forthwith. Alam niyo yung forthwith? Agad-agad. Madalian. Yan yung isigaw natin. Sa totoo lang, medyo natagalan nga tayo noon sa ICC, no? Pero grabe, no? Bigla tayong binom. Shinak tayo sa balitang yun. Diba? Kasi sa mga hindi nakakalam, 2 weeks before nahuli nitong si Digong, gumagawa na sila ng arrest plan. Alam niyo yung arrest plan? So, planong arestuin itong si Digong. Mysterious way ba yun? Hindi natin alam kung paano arestuin, pero meron silang arrest plan. Ang nangyari, nakarating sa kampo ni former President Duterte yung arrest plan na yon. Nung nakarating sa kampo ni former President Duterte, mga minamahal, yung arrest plan na yan, March 8, hulihin na sana, abay, Marso 6, nakalabas agad ng bansa itong si Tanda. Tapos, ang pangit pa dito, napicturan. Kaya nagalit si Bato. Napicturan, mga minamahal. Kung kaya't, napasubo na din sila sa Salamat FPRRD. Nabisto nabisto, mga minamahal. Wala sanang OFW meeting na yan. Wala sana yan. Nabisto nga lang. Si Digong na pumunta ng Hong Kong at para hindi mapaghinalaan, ginawang front yung Salamat FPRRD. Diba? Pero sa akin, dapat si Digong harapin niya na lang lahat. Face everything. Yung sequences, diba, na ginawa mo. Kung sa tingin mo totoong wala kang kasalanan, harapin mo. Diba? Harapin mo yung ginawa mong kasalanan sa umigit kumulang 30,000 na mamamayang Pilipino na binaboy mo. Sabi mo pa nga noon, make it fast ICC habang buhay pa ako. Talaga nga namang welcome to the ICC. Welcome, Digong. Dito sa International Criminal Court. Diba? Sabi na nag-comment, payback time. Payback time nga naman talaga. Nangyari dito, literal na payback time naman talaga. Diba? Kasi binabalikan na siya Uwi ka na daw, Tatay Diggs. Ang dami nag-comment, umuwi ka na para nang mahuli ka na. Ang daming excited sa comment section. Grabe. May nag-comment pa dito. If there is nothing to fear, there is no need to hide. Exactly. If war on drugs are clean, asa na yung yabang mo? Hindi araw-araw Pasko. Tama. Binuhay mo ang bansa sa intimidation, pananakot, kabastusan. Hindi lahat ng pagiging totoo ay tama. Marami kang casualty na buhay at puro mahihirap. Pero ang pinakaulo ng droga, hindi mo nagawang barilin on the spot. Kaya nga sabi ko, puro nga lang nakatsinelas yung war on drugs ni former President Duterte. Diba? Nahuli ba si Michael Yang? Hindi, di umano. Nahuli, may malaking tao bang nahuli? Wala. Si Dilima Mima, malaking tao yan. Kung malaking tao si Dilima, bakit acquitted?
Ha? At saka hindi naman siya guilty eh. Hindi pa guilty si Dilima. Di ba? So, iyak talaga mga DDS ngayon, no? Lahat sila kabado. Kagaya ni Roque. Eh, palusot pa naman ni Harry Roque, yung kaso daw ni Digong, hindi daw about yun sa sa ICC. Merong warrant of arrest pero hindi daw sa ICC. At talaga ba? Eh, di wow. Alright, so yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.